Yung ating message is the Tower of Light that came to me. So yung message na ito ay binigay sa akin ni Pastor kagahapon lang ng alas 5. So sobrang tiwala si Pastor sa amin, no, na kahit ibigay niya siguro ito kaninang umaga, magagawa namin ng paraan. At salamat sa wisdom at sa strength na binigay ni God sa akin para mapag-aralan ko yung word ng ating pag-aaralan ngayon. Amen. So, ayan. The Tower of Light that came to me from Isaiah 60:1-3. Basahin nga ulit natin yung Isaiah 60:1-3. Sabi diyan, "Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kalwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupustos ka ng kanyang kalwalhatian. Ang mga bansa ay lalapit sa inyong liwanag, ang mga hari ay pupunta sa ningning ng inyong pagsikat." So, ang message na to is, ang tinutumbok ay tayo mismo. That came to me. So, ibig sabihin, para sa atin to, gawin natin itong i-personalize natin yung mensahe na ating tatanggapin. Sarilihin natin. Amen. Sa ating introduction, ito yung message natin last Sunday. Sabi dyan, enjoy the baptism of covenant, prayer, and witnesses. So, for the past 7 days, I hope na pag nilay-nilayan natin yung mensahe na tinanggap natin last Sunday. And sa number 1 mission are God's work. Even yung evangelism is God's work. Kahit gusto mong mag-share ng gospel, sumama ka sa amin sa Biason tuwing Thursday, if it's not God's work, ang tendency mapapagod lang tayo. Kaya yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, even yung mission, is hindi mo ito trabaho to ng Diyos sa sarili mo. Diba? Trabaho to ng Diyos sa sarili mo. So, kailangan make your heart ready. Make yourself ready para pag time ni God na gusto ka na lang magbahagi ng salita ng Diyos or ipadala ka sa mission, ready ka na. So kahapon ang pag-uusapan na si pastor ay galing ng Vietnam, and parang sabi sa kanya ng mga pastor doon, ng missionary, parang kinukuha siya doon ng mga missionary. Sabi ni pastor, priority niya pa rin yung Pilipinas. No? Kasi there's so many field pa dito sa Pilipinas. So na-share niya lang na pwede natin ipag-pray yung bansang Vietnam. So, why not? Mahirap lang daw doon kasi sobrang hirap daw mag-English yung mga tao. So, kung si pastor nahihirapan na sa salita ng English, mas mahirap daw doon. So, ang hirap mag-share ng gospel. So, importante na i-work natin yung ating puso and i-work natin yung ating sarili, then God will surely use us to do mission. Nagawin yung mission. Kumbaga sa isang pizza, hindi siya isang slice lang. Hindi siya yung dalawang slice lang. Siya yung toppings, no? Siya yung toppings ng buong pizza. So yun. So number 1, Christ, the descendant of woman who became the light of creation. Sa 2 Corinthians 5:17, I know na narinig nyo na to couple of times. The old has gone, the new has come. Sabi doon, di ba? Tayo dahil kay Christ, yung ating dating pagkatao ay wala na, tayo ay bago na. Yung old na Yuan, yung old na Lara, di ba? Yung old na Deaconess Ben, wala na yun. Diba? Wala na yun, kasi tayo ay binago na. Ako, tayo lahat na nandito. Because of Christ, we are a new creation. Amen? Amen. Mahaba pa to. Mahaba pa to. So, yan. Number 2. Jesus Christ, the light of life, is with us.
Kaya importante na dali natin to si Christ, unang-una sa sarili natin, and then madadala natin to sa ibang tao. I-deliver natin yung Christ at magdadala tayo ng bagong creation. I-redeem natin sila from tatlong S. No? Alam nila yung tatlong S, hindi ko na sasabihin. No? I-redeem natin yung mga tao from sin, Satan, and separation. Yun yung ating mission. And then, Christ, who is the light of healing, comes and give us fundamental healing. Basahin natin sa Malakay 4:2. Ayan o, sabi dyan, ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw, at ang sinag nito ay magpapagaling sa inyo, lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Kaya importante na tatanggap tayo ng healing, lalo na yung spiritual healing. No? Meron tayong tinatawag na 5 powers kung naaalala nyo, di ba? Yung spiritual power, physical power, mental power, manpower, and financial power. So kung yung espiritu natin ay magkakaroon ng kagalingan, yung 4 na power, susunod na lang yan. Na hindi mo na kailangan mag-effort kasi pag tumanggap tayo ng spiritual healing, dire-diretso na yung 4. Even yung financial healing. No? Yung financial healing sa buhay natin. Sa ating intro number 2, God is my absolute partisan and my watchman. So, bago pa tayo tawagin ni God bilang watchman, ano yung Tagalog ng watchman? Tagapagpasid, tagabantay. Diba? Bago niya pa tayo tawagin bilang watchman, siya muna yung nagmamasid sa buhay natin. Siya muna yung laging nakasubaybay, tinitignan tayo ng Diyos isa-isa. No? Alam niyo yung ginagawa natin, kumbaga ngayon maraming nagsuswimming, no? So busy yung mga lifeguard. Diba? Ako dati, nung nagsuswimming ako ng bata ako, doon ako lagi malapit sa lifeguard kasi hindi ako marunong lumangoy eh. No, parang pag nalunod ako, kita agad ako ng lifeguard. So tinawag tayo ni God as watchman, tagapagmasid, kagaya ng mga lifeguard. No? And ganun din, tayo din ay magiging watchman. So, napaka-importanting trabaho na ibinigay sa atin ng Diyos, ang pagiging watchman o tagapagmasid. And God is my absolute partisan. So, sabi sa Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it, and they are safe. Diba? So, kung naalala niyo yung kanta na, for the Lord is my tower. Diba? Sabi doon, to tear down the enemy. Tapos sinabi pa rin na, and the power of darkness underneath my feet. So, kumbaga tapak-tapakan natin yung kapangyarihan ng kadiliman, walang iba kundi si Satanas. Sa CR namin minsan maraming ipis. Lalo pag madilim. Di ba yung ipis, yung daga, tsaka yung mga lamok, mahilig sila sa madilim. Kaya pagpasok ko ng CR, imbis na magsi-CR ako, parang kailangan ko magtapak ng ipis. Diba? So, ganun yung gagawin natin sa darkness. Tsaka kay Satan, tapak-tapakan natin. Huwag tayong manapak ng mga tao. No? Si Satan dapat yung ating tinatapak-tapakan. Diba? Durugin natin si Satan. Diba? Meron po akong 3 aso na ampon. Mga aso po nung, hindi ko alam bakit naawain kasi ako sa mga nagugutom. Kahit aso, kahit pusa, naawa talaga. So, ayoko talagang mag-aso kasi matrabaho, kailangan ko liguan, lahat. So, lagi kong tinitignan kung meron silang season yata ng garapata ngayon, di ba? So, talagang tinitiris namin. No? Talagang dinudurog namin kasi hindi siya nakakatulog. Same thing, gawin natin yon sa kapangyarihan ng Diablo. Tinisin natin. Di ba? Yung darkness. And sabi dito,
God is my watchman and I am God's watchman. So nabanggit ko na kanina, God can protect us 24 by 7. Ng 7 days a week, tayo ay pinoprotektahan ng Diyos. Amen. Amen. So let's proceed na po sa ating main topic. Ayan, so sabi dyan, the best answer God have already given us. So ano yung una dapat nating malaman? Best of best answer na tinanggap natin ay walang iba kundi si Jesucristo. Walang iba kundi yung liwanag ni Jesucristo. Best of best answer na tinanggap natin. And so number 1, my light has come. Christ is my light. Sa Isaiah 61, basahin ko lang ulit. Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Diba? So yung salitang bumangon ka at magliwanag, naririnig natin yan sa mga magulang natin, diba? Gusto nyo pang matulog, pero bumangon ka at mag-ilig ka na. Bumangon ka at bumili ka ng almusal. Diba? Naririnig bumangon, kaya hindi ko na-sleep, bumangon ka na at magsain ka na. Diba? Ginagawa ko yun eh. Diba? Kasi parang, pautos kasi siya eh, yung arise and shine, yung binasa natin kanina, it's a command. Kailangan may action ka. Diba? Kahit sa parents natin, ang sarap sana kung bumangon ka na, handa na yung almusal. Diba? Handa na yung spam. Diba? Ang sarap sa feeling ng ganon. Pero yung message na yan is, yan yung mensahe ng Diyos sa Israel. Sa Israel, that time kasi, sila ay nagkaroon ng, nasa moment sila of darkness. Nasa moment sila ng problema, kaya sinabi ni God, bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Yung Jerusalem, ang ibig sabihin nun, tayo yon. Yung mga taong tumanggap kay Jesucristo, yun yung tinutukoy doon. So, in a serious note, yung mensahe na to, these wonderful words of reminder. So, paalala ito ng Diyos sa Israel, maging sa atin, na arise and shine. Pagkatapos ng sobrang mahabang gabi, or sa sobrang dilim ng experience ng Israel that time, ang ginagawa sa kanila noon is, pinapahirapan sila, inaapi sila. And nakita ng Diyos na inaapi na yung bayan ko. Kailangan ko ng umaksyon. Kung babasahin natin yung Isaiah 59 bago yung Isaiah 60, sinabi dyan sa 59:16, nakita niya na wala isang nagmamalasakit sa mga api. Dahil dito ay gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang sila'y iligtas at sila'y magtatagumpay. So, yun yung sinabi ng Diyos sa Israel. Kaya bumangon ka at magliwanag. So, kagabi, halos wala pa akong tulog kasi tawag doon, yung gumawa kami ng bell, yung emergency bell sa bahay na hihilahin lang siya ng nanay ko para pag hinila niya, magigising na ako in case of emergency. Ayaw niya kasing matulog sa bahay ko and ako lang din mag-isa nun. Tapos sabi ko, dito ka na sa bahay kasi natatakot din siya mag-isa. Yung pinto kasi, yung pintuan ng bahay na pwedeng buksan lang ng kahit sino. So, mga 2:00, nagpila siya ng bell and sabi niya nahihilo nga daw siya. So, ang ibig sabihin is, at gumising siya kasi may nararamdaman siya and excited siya na may bago ng araw kasi iba pag madilim eh. Diba? Iba yung mga krimen, mostly ng krimen, nangyayari siya pag madilim. Diba? Nangyayari siya pag madilim. So, ito yung salita na arise and shine na kailangan marinig ng lahat. Even tayo, lalo na yung mga tao na hindi pa tumatanggap kay Jesucristo. Diba? So, importante yan. And, sabi sa number 1, Genesis 1:3, light of creation. John 1:4, 9, light of light.
light of the world, and light of healing. So because of Christ, we have received all kinds of light. No, lahat ng klase ng liwanag, tinanggap na natin dahil kay Kristo. Diba? So, yung stoplight, for example, diba, pag hindi mo nakita yung stoplight and dumire-diretso ka pa rin, mapapahama ka. Diba? Even yung signal light, before yung pandemic, nag-aral ako ng driving lesson, kahit yung signal light, ang hirap kasi ang dami mong ginagalaw sa kotse. So, kailangan mong mag-signal kung lilito ka, kailangan mong mag-signal kung mag-i-stop ka, puro signal, and ang gagamitin mo is yung ilaw. Para alam nung kasunod mo kung may emergency ka ba o kailangan mong mag-stop. So, ganun din. No? Tinanggap na natin yung lahat ng klase ng ilaw sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ano pa? So number 2, second, 1 Peter 2:9. So alam natin tong verse na to. You are a chosen people, and because of this, you can show others the light. And sabi dyan, He called you out of darkness into His wonderful light. Amen. Diba? Tinawag tayo mula sa kadiliman patungo sa Kanyang kagilagilalas na liwanag. Para liliwanagan din natin yung ibang tao. Amen. And number 3, light of the world, Matthew 5:14. Sabi dyan, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ayun, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi matatago. So, napakalaw din clear na hindi na may tatago sa atin yung liwanag ni Jesus. Na hindi na may tatago yan. And then, sa number 2, the glory of the Lord has come. Praise of glory sa Ephesians 1:2. Sabi dyan, kami mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. And become my partisan of light. So ano ba yung reason bakit kailangan natin mag-arise and shine? Ano yung reason? Kasi kailangan natin ipakita yung glory o yung liwanag ng Diyos sa mga tao. Now, yun yung reason bakit sinasabi ng Diyos, gumising ka at magliwanag. And number 2, the tower of light that saves the world. Darkness, earth darkness, all people. Sa Isaiah 60 verse 2, mababalot ng kadiliman ang buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuskus ka ng Kanyang kaluwalhatian. Amen. So na-experience nyo na ba yung mapunta kayo sa isang madilim na lugar na halos wala kayong makita? Diba? Ako na-experience ko yan nung nagbubundok po ako. Pumapasok ako sa mga kuweba. Kahit 2 inches lang, hindi mo makita yung kamay mo. Diba? Ganun siya kadilim. So, na-share ko last time, sa Malipay ngayon, wala na po kaming kuryente. Diba? So, I guess 6 months na po kami walang kuryente. Tinanggal yung Meralco sa amin kasi gusto na nga po paalisin yung mga tao doon. So, wala kaming choice dahil napaka-importante ng ilaw, kailangan namin gumamit ng solar. So, lahat kami ngayon, mga tao doon, ewan ko kung paano nila na-provide yung solar, hindi po mura yung solar, medyo may kamahalan din. Mapapa-loan ka talaga ng pera para makabili ka ng solar. So kung na-experience mo kasi yung darkness, malalaman mo gaano ba kahalaga yung liwanag. No? Nagtitipid pa kami sa solar, bubuksan namin yung isang ilaw, papatayin namin yung isang ilaw. Hindi pwedeng magsabay yung 3 ilaw. Maximum 2 ilaw lang. Yung pwedeng magsabay. Diba? So, ganun kahalaga yung ilaw. Maintindihan natin yung ilaw pag naranasan natin yung
darkness. Bakit? Bakit ang ilaw ay importante? Kasi it removes darkness, reveals danger, and show the path. Diba? So, pag pupunta ka ng Baguio, marami kang dadaanan na yung reflector ba yung tawag doon? Diba? Reflector kasi medyo mabangin. So, pag di mo nakita yung reflector na umiilaw, possible kang mapahamak. Diba? So, kaya importante yung ilaw kasi aalisin niya tayo sa kahit anong danger. Kaya ipapakita niya sa atin yung daan. Sa Malipay ngayon, wala na rin pong street lights. Sobrang layo na po ng nilalakad. Naglakad po ako. So, huwag niyo na po tangkarin pumasyal doon kasi sobrang hirap po ng sitwasyon doon. So, hopefully makalipat na kami dito soon. May mga inaayos-ayos lang din po kami. So, kasi ang hirap na po doon. Delikado po, si Deaconess Beng, pumapasok yan dati sa trabaho. Last week lang, 4 a.m. Hindi ko na po inahatid kasi dodoble pa yung bayad sa diba? So, tumatakbo siya kasi baka may hold upper. Diba? So, kasi hindi mo makikita yung paligid sa sobrang dilim. Diba? So, yun po yung sitwasyon doon. Ayan. So, ano ba? Number 2, Satan's Tower. Diba? Sabi dito, ang sandata namin ay pakikipaglaban, ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapabagsak sa mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihan namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So, ayan. Ayan. So, yung ating imprint, root, and nature na binibigay sa atin ni Satan, napakalakas nun. Sobrang strong, kaya kailangan natin mag-ipon. Huwag na tayong magparami pa ng root, imprint, and nature o yung mga kasalanan. Huwag na natin ipunin kasi tayo lang din yung mahihirapan na magtanggal nun. Or unti-unti alisin. No, yung mga carnal sin. No, anong trabaho ni Satan? Pinatempt ka niya para ma-fall ka at mahulog ka sa kasalanan. Hindi man sa spiritual na kasalanan kasi marami na tayo doon. Yung work niya is tutoksoy ka niya para makagawa ka ng mga kasalanan dito sa mundo. Diba? Share ko lang, meron po akong kapatid na medyo nag-struggle po in terms of addiction. So medyo na-stress po kami doon. Siguro everyday merong diskusyon kasi siguro hindi na po siya masyadong normal. Hindi ko na rin po kinakausap, to be honest, kasi 50% yata nung daily stress namin sa kanya lang nanggagaling, no? So, na-cover siya ng darkness and to the point na hindi niya na kaya lumabas. And maraming ng pastor yung bumisita, yung mga kaibigan niya. And take note, pastor po ito dati. Pastor po ito dati. And natutubo siyang mag-bishop. Until now, nahihirapan na siyang makawala. And marami po kaming kinausap na pastor, inimbita siya sa simbahan, sobrang dami po. Until yung mga pastor na yun, sumuko na lang din sa kanya. Diba? So, sobrang cover siya ng darkness. Ang sabi ng mga pastor, kailangan niya ng spiritual battle. No, kailangan ng spiritual war. Yun yung sabi nila sa akin. Diba? So, pinupuntahan nila, tapos tumutulong din sila. Kasi kami talagang yung pasensya namin, sagad na. Diba? So, ang ibig sabihin lang nun, pag sinabi mo kasing war, or sinabi mong battle, mayroong seryosong problema. Kung walang seryoso, conflict lang yan, konting diskusyon. Pero the moment na nasabi mo na ng kailangan na ng spiritual battle, seryoso na yung sitwasyon. And yung ilaw na meron sa kanya, tuluyan ng napundi.
To the point na hindi niya na kayang buksan ulit yung ilaw na yun. To the point na pinuntahan na siya ng mga pastor. Trinay siyang i-revive yung ilaw na yun. Para mga electrician, di ba? Kailangan niya revive, pero wala na din. So, kailangan niya na talagang umaksyon. Kailangan niya na ng participation niya na yung inaantay. Diba? So, yun yung nagiging sitwasyon ngayon na mundo. Before po, nag-ministry po kami sa rehab sa Taguig. Napakarami po na nalululong sa iba't ibang klaseng addiction, not necessarily drugs. Napakarami pong klase ng addiction. Ang dami po nila, parang siyang isang school. Andun lahat. Andun lahat. Nagsishare po kami ng gospel twice a week po. And pumapasok din po kami ng medium dyan sa may dito sa Bucor. Sobrang dami din. No? Iba't ibang kaso. So, dumating sa point na hindi nila nakita yung liwanag ni Christ, kaya nangyari sa kanila yun. Diba? And sa rehab po, na 10 pumapasok, most likely 7 or 8 bumabalik. No? 2 lang yung nagsusurvive, yung nawawala na talaga. Diba? So, yun yung nagiging sitwasyon ng mundo. And nakaka-relate po ako, I have been, dati po, nagkaroon din po ako ng addiction, not necessarily sa drugs, pero praise God, na-overcome ko naman. So, di ba? Kasi kailangan mo siyang, kailangan may action ka. Kahit 1,000 pa yung pastor na pumunta sa'yo, di ba, mga manggagawa ng simbahan, if wala kang action, mahihirapan mo talaga. Diba? So, salamat sa Diyos kasi nasa atin na yung liwanag. Number 3, the baptism of eternal life. So, minsan, ang Diyos, inaalaw na rin sa atin yung darkness. No, yung mga sitwasyon ng challenges, hindi para tuksohin tayo. Kasi ang Diyos po, hindi po niya kayang magtukso. No, binibigyan niya tayo ng test. No, pag binigyan niya tayo ng sitwasyon na appealing natin, nandun tayo sa darkness situation, test po iyon. Ibig sabihin, gusto niyang makita yung ilalabas ba natin yung faith natin o ilalabas ba natin yung liwanag ni Kristo doon sa sitwasyon na dinadala niya tayo minsan sa madilim. Diba? So, si Satan lang po yung nanunungsol ng mga Diyos. Kaya number 3 na tayo. Tayo pa ba? Basahin ko na lang. Sige. Ayan, blessing of blessing. So, usapang blessing na 237 nation, restoration, and 10 kings will come. So, ang mga bansa ay lalapit sa iyo, liwanag ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Diba? So, dahil kay Jesus, tayo ay magliliwanag, gagawin niya tayong sikat. Hindi naman sikat, pero ang Diyos ay magpapadala ng mga elite person. No, yung mga remnant. Magpapadala siya ng mga remnant summit na makakasama natin sa ating simbahan. I-restore niya yung 237 nation at ibibigay niya yung hope. Nabibigyan niya tayo ng hope sa puso natin na maabot natin yung 237 nation. Hindi natin kailangan pumunta ng Vietnam, ng Cambodia. Hindi natin kailangan. Dito lang sa NHA, pwede tayong gumawa ng 237 nation. Diba? Dito lang sa Biason, NHA, sa EDSA, sa mga field natin, pwede na tayo gumawa ng world evangelization. Mag-start muna tayo dito. Diba? And number 2, liberation and joy are restored. So, tayo ay magiging malaya na from darkness at magkakaroon tayo ng tunay na joy. So, alam nyo ba yung joy and happiness? Magkaiba po yun. Diba? So, yung joy po, ito po ay nanggagaling sa loob.
versus sa happiness, ito po yung reaction ng ating mukha. Diba? So kung meron kang joy, magre-reflect yan sa mukha. And yung meron kang joy, you can overcome hardship and you will have purpose. Kung meron kang joy. Diba? So importante na meron tayong joy. Number 3, 237, the economy of life that will save the country is restored. So, when we have the light of Jesus, when we enjoy the light of Jesus, maging yung ating economy of life, ibig sabihin yung ating financial blessing, pagpapalain din ng Diyos. Amen. Wala nang CWL. Diba? Critical wallet day. No, i-bless tayo ni God even sa ating financial. Diba? Kaya yung ating mga remnant, bakit sila nag-aaral? Kasi they will become a remnant summit. Para saan? Sa sarili lang ba nila? Hindi po. Para po ito sa field. Diba? Ako po ngayon ay jobless na. Ito na po yung pinakamahabang panahon na wala akong work. No, since April 15. So dati kasi pag wala akong work ng 1 week lang talaga yung pahinga, minsan nga 2 days lang yung pahinga, bagong company na. So ngayon, ang sarap pala sa feeling ng hindi nagtatrabaho. No? So, ang sarap sa feeling, no? After 13 years, 12 years na tuloy-tuloy ng trabaho, ngayon wala mo na-experience yung magpahinga, na hindi mo kailangan pumasok, bumiyahe sa trabaho. So, this week, sa bahay lang ako, hindi ako makaalis, no? Walang bantay sa nanay ko. So, relax lang. Nagawa ko yung mga dapat kong gawin. So, I'm still praying na i-bless ako ni God for, I don't know, for a new job. No? Pero, ang importante, yung bagong trabaho na ibibigay sa akin ni God. Sabi ko, Lord, yung malaking sahod, yung doble. Diba yung doble? Para magamit siya sa field. Diba? Para, Lord, if i-bless mo ako ng work, sana yung magagamit sa field. Kasi kung hindi, parang okay na ako sa maliit lang na sahod. Diba? Pang sarili ko lang. So, pag-pray natin yung ating economy of life. No? Amen. Lalo sa ating mga estudyante. Ayan, so, 5 minutes. Can receive the blessing of revival according to God's time schedule. So, ibibigay ni God yung revival. Pangako yan ng Diyos sa atin sa kanyang time schedule. Ayan, so, next. Ayan. Diba? Conclusion na po. Bilisan ko na lang po. It is the partisan of life for me and us in Christ. So, importante na i-check natin yung ating sarili. I-check natin yung si Christ ba yung source of light ko o may iba pa akong source of light? Diba? Si Christ ba yung nagliliwanag sa akin o yung ibang bagay yung nagliliwanag sa buhay ko? So, importante na i-check natin yung ating sarili. Para when the darkness came, isi-switch lang natin yung liwanag na binigay sa atin ni Jesus. Isang pindot lang. Diba? So, yeah. And number 2, I am a watchman of light who guards the partisan of Christ's light. So, again, ask din natin yung sarili natin kung reliable ba ako to share the light. Ako ba yung taong mapagkakatiwalaan to share the light of Christ? No? Doon sa mga family member natin na sa tingin natin is nababalot na kadiliman. If hindi nyo kayang kausapin, if hindi nyo kayang siguro na ano na lang, na-stress na lang din kayo, ayaw nyo nang kausap, at least you can pray for them. You can pray for them continuously. Ipag-pray natin yung mga tao sa tingin natin na nandun sa side of mag-decide tayo to arise and shine. Simula ngayong araw, mag-decide na tayo. Babangon ako at magliliwanag. ASAP.
ASAP yan. So, ayun lang. Until the day when all the world will live again. Sabi sa kanta, di ba? Hanggang yung buong mundo, yung mga kabataan, yung mga remnants, yung ating field, yung Biason, yung house, yung NHA, ay mabuhay ulit. Diba? Magkaroon ulit ng liwanag. May restore yung light o yung shine sa buhay ng mga anak ng Diyos. So, tayo po ay tumayo at tayo ay mag-pray and we will sing a song again yung ating One Desire. No? Para yung mensahe na tinanggap natin, ilalak na natin. So let's sing and let's make promise to God na from today, I will have desire to arise and shine. Salamat po Lord sa napaka-kamanghamanghang paalala, Panginoon, na without you as a Christ or without you as a liwanag ng aming buhay, Panginoon, wala kaming choice kundi yung bumalik sa kadiliman, Panginoon. Kaya sa oras na ito, tulungan mo kami, Lord, na mai-restore namin yung liwanag at mas mapalakas pa namin yung liwanag na aming tinanggap, Panginoon. Sa gayon, kami ay magliliwanag din sa iba, Panginoon. Napakarami pong tao, napakarami pong lugar, Lord, na nababalot ng napakadilim sa nakasalanan, nababalot ng paggawa ng kaaway ni Satan. Kaya sa oras na ito, Lord, patuloy mong palakasin yung aming liwanag. Sa ngayon kami magliliwanag sa lugar na kung saan mo kami dinala, Panginoon. Lalong-lalo na sa bawat field na binigyan mo sa amin, sa NHA, sa PEPSA, Lord, sa Biason, sa Sampaloc, sa lahat ng field, Panginoon. Patuloy na kami po ang maging source of light. Even, Lord, sa loob lang ng aming tahanan, sa aming mga classmates, sa aming mga katrabaho, or sa lugar man na kung saan mo kami dinadala, patuloy, Lord, yung liwanag na ito ay maibahagi namin, Panginoon. Sa oras na to, Lord, inaangkin namin ang tagumpay ng aming panalangin. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Let's all pray. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses, as we forgive them that trespasses against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. So we'll have announcement po, and then after that, meron po tayong